The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. When Jesus had crossed again in the boat to the other side, a large crowd gathered around him, and he stayed close to the sea. One of the synagogue officials named Jairus came forward. Seeing him, he fell at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death. Please come, lay your hands on her, that she may get well and live." He went up with him, and a large crowd followed him and pressed upon him. While he was still speaking, people from the synagogue officials arrived and said, "Your daughter has died. Why trouble the teacher any longer?" Disregarding the message that was reported, Jesus said to the synagogue official, "Do not be afraid, just have faith." He did not allow anyone to accompany him inside except Peter, James, and John, the brother of James. When they arrived at the house of the synagogue officials, he caught sight of a commotion, people weeping and wailing loudly. So he went in and said to them, "Why this commotion and weeping? The child is not dead, but asleep." And they ridiculed him. Then he put them all out. He took along the child's father and mother, and those who were with him, and entered the room where the child was. He took the child by the hand and said to her, "Talitha koum," which means, "Little girl, I say to you, arise." The girl, a child of 12, arose immediately and walked around. At that they were utterly astounded. He gave strict orders that no one should know this, and said that she should be given something to eat. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. One time I shared about a woman knowing that I had a stroke. She was formerly a member of the Mother Butlers Guild in the first parish I was assigned. She was been sick for a long time, confined in her bed and sometimes in her wheelchair, heard about my sickness, gathered her children, and she said, "Tayo ay magkapit kamay, ipagdasal natin si Father Dave na sana'y gumaling agad." Kapit kamay sila at sabi niya, sabay-sabay nating dasalin, "Bless us, O Lord, in these thy gifts, which are about to receive from thy bounty." Gumaling naman ako. Ano po? Gumaling naman ako. But that woman just passed away last Wednesday. Everybody dies. Your enemy will die. Your friend will die. Bad people will die. Good people will die. You will die. Don't worry. Don't worry. Nagmisa ako, nagpasalamat ako, at sabi ng mga kapatid, sana pag namatay ako, si Father Dave magmimisa din. Ano pa? At sinabi ko na kagad sa kanila, para walang sama ng loob, i-schedule natin. Ano pa? Kasi umaalis ako. Ano po? Mahirap yung nasa pilgrimage ako, magtatampo kayo, na namatay kayo, hindi ko kayo namisahan. Ano po? I-schedule natin.
What was the first reading trying to tell us? We are reminded that God did not make death. Hindi kagagawa ng Diyos ang kamatayan. It was the devil, out of envy, made death. Death is a consequence of our sinfulness. Someday, if we cease to commit sin, maybe we will live forever. We will live forever. But since we continue to sin, definitely we will die. We will die for whatever reason. For whatever reason. Binibiro ko yung mga matatanda, sabi ko, pag tayo matanda na, talagang hindi natin napipigilan kumain ng bawal. Hindi po ba? Kasi masarap talaga yung bawal eh. Ganito na lang ang tandaan nyo. Pag kumakain ka ng bawal, sabihin mo lang, bawas araw. Bawas araw. Di ba? Pag kumain ka ng bawal, binabawasan mo ang araw mo. Bawas araw. Ganon lang yan. Huwag mo na pagalitan ng nanay mo pag kinakain yung bawal. Sabihin, Nay, binabawasan yung araw nyo. Di pa ba? Ano? Ganon talaga. Ganon talaga. Anong meron sa Ebanghelyo? I read the shorter form, but the longer form includes a woman who was sick for 12 years of hemorrhages. Dinudugo siya ng 12 taon. Hindi naubusan ng dugo. Ano po? 12 years na dinudugo. At sinabi doon, yung mga doktor pa ang nagpalala sa kanyang karamdaman. Yung mga doktor. Ha? Pero ano po magandang punto? If you listen carefully to the gospel, they call Jesus teacher. Stop bothering the teacher. The child is already dead. Hindi nila kinikilalang Diyos si Jesus, isang guro. And yet, it was not the reason for Jesus to reply in compassion. Iniwan niya ang kanyang ginagawa at pinuntahan niya dahil ang kanyang ama ay nanikluhod. And along the way, alam natin yung kwento na kung saan yung babaeng dinudugo, hinawakan yung laylayan ng kanyang damit at naramdaman ni Jesus na may lumabas na kapangyarihan sa kanya. At sabi niya, sino humipo sa akin? Ano sabi ng mga apostoles? Sa dami na nagtutulakan, itatanong mo kung sino humipo sa iyo. Ano pa? Pero alam niya, hindi lahat ng humihipo sa Diyos may kapangyarihang lumalabas. Kailan lamang yung humihipo ng may pananampalataya. Ng may pananampalataya. Sa madalit sabi, hindi lahat na nagdadasal, dinidinig. Yun lamang may pananampalataya. Mahalagang mahalaga yun. Hindi lahat na nagdadasal, dinidinig. Yun lamang may pananampalataya. Ang bata ay binangon, 12 taon. Alam natin na pagdating ng araw, yung batang yun mamamatay din. Mamamatay din. Bakit? Lahat mamamatay. Si Jesus nga namatay. Hindi po ba? Ano? Si Jesus nga namatay. Kaya nga, pag tumitingin ka sa kabaong, wag lang yung makeup ang tinitingnan mo. Ano po? Pag tumitingin ka sa kabaong, dapat kaya mong sabihin ito, ikaw ngayon, ako bukas. Every time you look at a dead person, sasabihin mo, ikaw ngayon, ako bukas. Para hindi tayo nag-aaksaya ng panahon. Hindi tayo nag-aaksaya ng panahon.
Ano sinasabi sa pangalawang pagbasa? Well, marahil may kanya-kanya tayong pinagkakabalahan. Kailan sapat ang sapat? When is enough, enough? Pag ang tanong ay, ano ang iyong pangangailangan? You have enough. Pero kung ang tanong ay, ano ang iyong gusto? Kahit kailan, hindi magiging sapat. You have to understand it. Kasi pag sinabing, ilang sapatos ang kailangan mo? Kailangan. Isang peraso lang. Pero pag tinanong mo, ilang sapatos ang gusto mo? Ay marami. Di po ba, no? Mayroong pang sports, may pang formal. Di po ba, no? May pang walking, may pang running. Di po ba? Hindi nauubos yun. Hindi nauubos yun. Mananabi ako, di po ba, ano? Palaging tanong ng mga mister sa misis nila, ilan bang bag ang kailangan mo? Di po ba, ano? Ilan bang bag? Ha? Wala namang nilalaman. Di po ba, ano? Yung iba, ang daming bag, ang lalaking bag. Parang dala palagi ang plansya. Di po ba, ano? Hari nawa, may lamang pera, hindi po ba, ano? Yung iba, chichirya lang eh. Takot magutom, di po ba, ano? Ganon din naman ang ibang lalaki, pakapalan ng wallet. Pakapalan ng wallet, hari nawa, pera ang laman. Ang laman, lumang resibo, hindi mo alam kung i-reimburse, hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, ano po ba talaga ang mahalaga? Ano po ba talaga ang mahalaga? Ang sinasabi sa ikalawang pagbasa ay nagpapaalala, mamamatay ka naman. Yan ba pinagkakaabalahan mo mahalaga? Those who have more will have much. Those who have little will have not less. Bakit? Sapat ang kaloob ng Diyos. Sapat. Kaya nga, pag ikaw ay nagnanais, nagrereklamo ka ng kulang, halimbawa, kulang ang sahod ko. Ang ibig sabihin nun, sobrang ginagastos mo. Ayaw nating aminin yun eh. Hello? Di po ba? Kasi dati, kasya naman. Nung nag-increase, nagkulang. Kung kailan nag-increase, di ba, no? Merong isang binata dito sa Greenbelt dati. Sabi niya, Father, ipagdasal mo naman na sana mag-increase ang sahod ko. Sabi ko, bakit naman? Sabi niya, kasi para naman malaki-laki ang aking panghulog. Oh, grabe. Bakit? Magkano bang hinuhulog mo? Kasi pag 10% Father, 500 lang hinuhulog ko. Di alam ko lang kung magkano sahod mo, 10%, di pa ba na? 5,000 ang sahod nito. Noon yun, noon. Ano po? Ang minimum ay 350. Di ba? Oh. After 6 months, sabi niya, Father, nag-increase. Magkano na? 1,000 ang hinuhulog ko. So, alam mo na kung magkano sinasahod niya. Di pa ba? No? After 1 year, nakita ko siya, kumusta ka na? Malungkot. Malungkot. Sabi ko, ganda na ng damit mo ah. Siguro na-promote ka na. Oo nga, Father. Kaya lang, Father, ang laki pala nung 5,000 na hinuhulog mo monthly, ano? So, sabi ko, 50,000 na sahod nito. 10% eh. Hindi po ba, no? Sabi ko, bakit naman mahirap yung 5,000? Ang laki-laki, ang dami palang pwedeng bilhin dong 5,000. Ano kaya pwedeng gawin, Father? Sabi ko sa kanya, madali lang yan, huwag mong problemahin yan. Ano nga, Father, ang dapat gawin? Ipagdasal mo sa Diyos na bumalik sa 5,000 ang sahod mo.
When we have more, listen to that. When we have more, how come we complain rather than being grateful? Dati naman turo-turo lang. Dati naman kapiporo ka lang. Natuto ka lang mag-Starbucks. Inaraw-araw mo. Di ba, ano? Lalong mananabi ako, ha? Yung mga dalagat binata, ano po, stockholder ba kay Starbucks? Grabe kayo tumambay. Nagmisa ako sa isang kumpanya. Doon sa lobby, lahat sila may hawak na baso ng Starbucks, ng cup. Tinitingnan ko lahat. Ha? Grabe. Ano po? Pero parang hindi naman umiinom. Hawak lang. Ano sabi ko doon sa misa ko doon sa building na yan? Sabi ko, ang dami ko nakikita nakakap ng Starbucks. Alam nyo, para tipid, bumili ka ng mug. Bumili ka ng mug ng Starbucks. At tuwing break, dalhin mo yung mug. Malay ba nila kung ang laman niya ay kape o mainit na tubig lang? Di ba? Ang problema natin, mas mahilig tayo sa forma kaysa sa tunay na pagkatao. Di po ba, ano? My dear friends, my brothers and sisters, death will come. And I don't want you to look back with regrets. I don't want you to look back with regrets. Meron pong pag-aaral niyan na ano, pag nag-order ka ba ng frappuccino ba? Frappuccino? Magkano ba yung frappuccino? Ano pa? Araw-araw. I-add mo daw yon. Pag ipinanghulog mo yan, pwede ka na bumili ng condominium. I-add mo araw-araw. Ganun ba kalaki yun? Malay natin, di po ba? Ano? Malay natin. But there are things you take for granted. There are things you take for granted. Alam nyo, huwag nyo itong kakalimutan. Ang tinutulungan lang ng Diyos ay ang mga taong tumutulong sa sarili. Hello? Ang tinutulungan lang ng Diyos ay ang mga taong tumutulong sa sarili. Mahirap yung sinisisi natin ng Diyos sa hirap ng buhay na tayo naman ang may kagagawan. Everybody will die. If you ask for healing, before asking for healing, you ask yourself, hindi ko ba kagagawan ang aking karamdaman? Hello? Before you ask for healing, you ask yourself, hindi ko ba kagagawan ang aking karamdaman? Pag ikaw ay may problema, itanong mo muna ang iyong sarili, hindi ko ba kasalanan ito? Madali kasing sisihin ang Diyos kapag tayo ay nahihirapan. My dear friends, my brothers and sisters, do not forget this. Life is short and death is certain. For some, it will be much shorter. Others, don't be too complacent. Just few weeks ago, Father Jeff, 44 years old, nagmimisa, patay. Nagkakasal. Ganon kabilis. Kaya palagi kong pinapaalas sa sarili ko,
Ang sabi sa aklat ng mga awit, life is only 70, 80 for those who are strong. Life is only 70, 80 for those who are strong. 62 na ako. 62 na. If I look at life at 80, I only have 18 years to live. Tingnan niyo mukhang ito. Mukhang 18 years na lang ito. Seriously. Kung yung 62, ang bilis eh. Yung 18 pa kaya. Di po ba, anak? I'm serious with it. Maigsi na lang. Yung 62 malapit na. Pero huwag kayong magagalit. Yung iba sa inyo, mas malapit na. Sa mukha pa lang. At yung edad ninyong yan, kung buhay pa ang inyong mga magulang, huwag nyo itong kakalimutan. Malapit na sila. Huwag nyo nang dagdagan ng sama ng loob ang kanilang kalooban. Today is the death anniversary of my father. We lost him 13 years ago. And you know, death gives a certain pain that perhaps can only be healed when you see them again. Our goal is not to prevent death. Our goal is to live well. Let me repeat that. Our goal is not to prevent death. It will come. It will come without your permission. It will come according to the ways it is destined. Wala tayong control doon. But we can control how we live our lives. Brothers and sisters, don't just live long. Live well. Don't just live long. Live well. Kung matanda ka na, alam mong malapit ka na, ayusin mo na. Kung hindi pa, I'm sure magulang mo, panahon na. Love them. Love your parents. Rather than talking about them, pray for them. Rather than talking about them, pray for them. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.